Kanina po ay maaga kaming gumising ng tatay. Pero minabuti ko muna pong i-monitor ang status po ng ilog kung malalim pa po ba ang tubig. Simula po dito sa bahay ay minabuti ko pong gamitin ng drone para i-check ang status po ng tubig ng pinagtataanan namin ng Patanga. Mahigit 1 kilometro po ang layo po na pinagtataanan namin mula sa aming bahay. Malaking tulong po itong aming drone para po ma-check po yung lagay ng aming pagtataanan. Nagamit ko na po din ito recently para ma-check kung saan po yung mas magandang spot na pagtaanan namin. Medyo malapit na po tayo sa location po ng pinaglagyan po namin na Patanga. Hindi po siya nakataan. Siya po ay nakataas dahil hindi po pwede. Baka po madala lang siya ng agos. Ayan, kung mapapansin nyo po, awas po ang tubig sa ilog. Malaki po sobra yung tubig na yan at hindi po talaga ari ang pagtataan ng Patanga. Yan po yung location kung saan po nakalagay ang aming Patanga. Hindi po natin makikita yung Patanga dahil masukal po yan. Yan din po so far yung best spot namin. Diyan po kami palagi nakakahuli ng marami, lalo na po dati. Ngayon naman po makikita po natin yung unang spot na pinagtaanan po namin. Baka po dito namin ilipat habang mataas pa po ang tubig. Yung ilog pong pinagtataanan po ay hindi po masyado makikita dahil natatakloban po ng mga puno. Ayan. Sobrang ganda po ng view, kaya maganda din po talaga kapag may sarili kayong drone kahit for personal use lang po. Tapos ngayon naman po, makikita nyo po yung third spot po namin. Ito po yung last option namin kapag wala na mahuli doon sa dalawa. So dito na lang po namin tinataan dahil mas madali po dito pumandaw at magtaan talaga. Ayan po yung third spot po namin. Ito pong pinagtataanan namin ay medyo malapit po sa convention center po. Ayun po, mapapansin niyo po yung convention center po, yung White Pumbubong. At napakaganda po dito ng view. Ayan. Pabalik na po ang drone at na-check na po natin ang status ng ilog. Bukas po, i-check po natin kung pwede na pong itaan ang ating Patanga base sa status po ng ilog.